Hello, hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. At ito po ang inyong weekly reading for December 15 hanggang 21. So mga Virgo, mga kapwa ko Virgo, let's begin. Inhale and exhale. Spirit guides, give us the message. At the center, meron po kayong the Empress card. Beautiful. In the area of what you need to focus on, you have the Queen of Cups. Lovely. In the area of what you need, you have the Ten of Swords. Babangon, babangon, babawi. Congrats po. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Magician card. Wow! You can manifest anything. I-claim mo to. Manifesting is yours. In the area of your near future, the Star card. Yes, beautiful, beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Four of Cups. Lovely. In the area of your fortune, the Hanged Man. Yes, walang delay. Congrats, congrats. In the area of your divine messages, you have the Two of Cups. Lovely. At ang outcome nyo po for the week, eto po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you po muna mga kapwa ko Virgo. Ako po ay Virgo din. For all of your donations, saka po sa hindi nyo pag-i-skip ng ads. Yan lang po yung only way to support me. You can also like and comment po sa ating video para patuloy na umikot yung algorithm for the success po ng ating videos every week. So thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your energy, meron po kayong the Page of Pentacles. Very, very beautiful po para sa ating lahat. Kitang-kita ko rito, merong bagong papasok sa buhay mo ngayong linggong ito. Very, very promising ito. And at some point, medyo maiilang ka, matatakot ka na, kaya ko ba to? Teka, am I up for this? Ready na ba akong hawakan tong bagay na ito? Kaya ko na ba siyang pangalagaan? Kaya ko na ba siyang i-present na ako ang may hawak? Parang ganyan, no? Kung ito man po ay pagdating sa isang pagkakataon, I don't know why, I saw a proposal. Meron ka bang pinopropose na isang idea, isang project, and ikaw yung may pagkakataon para maisabuhay ito o mapaganda, no? So, nakita ko rito, this is your chance this week for an opportunity. So, grab the opportunity and make the most out of it. Pag-aralan, buhisiin, tignan mo kung ano pa yung pwede mong gawin so that maging swak na swak ka sa paparating na blessing. Okay? Clarify natin to with a card of the week para po sa inyo. Balance. Find balance to maintain harmony in relationships. Sabi dito, kailangan daw balance ang lahat. Hindi ka nakatutok lang sa isang bagay o sa ganito o sa ganyan. Kailangan lahat na bibigyan mo ng atensyon. Pero ngayong linggong ito, magandang paalala kasi nga may papasok na isang bagay na talagang kailangan mong i-prioritize. And this priority ang talagang magbibigay sa iyo ng magandang andar patungo sa kalahati ng buwan na ito at papasok ng January. Mamaya i-clarify pa natin to. At the center, meron po kayong the Empress card. Tayong lahat ito, Virgo. Kapag nakikita ko sa Empress card, lahi ko na-imagine ang mga Virgo. We're very, very good with how we present ourselves. Talagang we want to see kung ano yung mga bagay na kaya nating ibigay, kaya nating palaguin, and also we make things na personalized. Alam mo yon, we're very people pleasers actually. Pero at some point nakikita ko dito, Virgo, ito yung linggong ito na pahalagahan mo rin ang sarili mo. Because you're gonna be very, very busy sa mga bagay na ito. Especially sa aayusin mo, bubuting tingin mo, aaralin mo, at papagandahin mong mga bagay-bagay. Para kang merong binubuo ngayon eh. Meron kang pinapanganak na project, idea, siguro meron kayong inaasikaso sa pamilya, no? O ikaw. At ngayong linggong ito, kailangan daw balanse, take care of yourself. Okay? Sabi dito, hindi mo naman daw kailangan pahirapan ang sarili mo
it will flourish the right way, the authentic way. Kaya relax ka lang, okay? Relax ka ngayong linggo. Prioritize also your health, your well-being. Kasi kapag okay ka, okay ang lahat. Okay? So clarify natin to. Spirit Guide, Holy Spirit, pa-clarify po ng Empress card para sa mga mahal kong kapwa Virgo. Siya nga pala mga Virgo, since ito ay bagong week, ano naman yung mga nais mong lumago o mag-multiply or dumami sa buhay mo, ilapag mo yan sa baba. For example, ako, I wish this Christmas, ngayong linggong ito, lumago yung aking income or dumami yung aking viewers, ganyan. So, comment mo sa baba, it will come true. Okay? The Empress card, the King of Cups. Yes, it's all about your heart. It's all about your emotions. It's all about your happiness and contentment. Nakita ko rito na kapag talaga okay ka, relax ka, walang gaanong stress or pangamba sa puso, isip, talagang lahat ng hahawakan mo ay magiging ginto. Okay? That is the Empress card eh. Whatever she touches, pwedeng lalaki ka o babae, turns to gold, kumbaga. So, talagang magbubunga, lalago, dadami, abundant. So, kailangan talaga ikaw Virgo this time, payapa ang isip, no? You know what to do, but at the same time, hindi ka ngarag, hindi ka ganun ka-frustrated. Just learn to have a peace of mind, okay? Kasi nga marami kang gagawin. Kaya importante talaga payapa ka, okay? In the area of what you need to focus this week, the Queen of Cups. You have King and Queen here telling you na kailangan daw bigyang bigyang atensyon. Yan. Bigyang atensyon ang iyong mga relasyon sa paligid. Anak, kapatid, best friend, no? Parang wag mo daw isara ang puso mo sa mga bagay na naramdaman mo. For others, narinig ko dito, meron ka daw mga untapped emotions o mga nararamdaman na hindi mo daw pinapakinggan or pilit mo iniiwasan. For example, meron kang issue with your lover, with a kapatid, pilit mong iniisang tabi yun nararamdaman mo, kaya parang habang tumatagal, lumalaki na lumalaki. Kaya ngayon kailangan ng harapin na daw, no? I-value mo rin yung nararamdaman mo, i-nurture mo yung talagang totoong nafe-feel mo sa isang tao, sa isang bagay, so that you will get what you want from what you feel. Okay? Kailangan daw ma-plancha na yan so that you will be happy and tahimik and relaxed. Okay? Kasi kung kinikimkim mo yan, ay naku, hahaba yan, tatagal yan. Kaya make sure na this time around Virgo, search for your happiness, prioritize your happiness. At nakita ko rito na kapag happy ka talaga, kung ano naman tong bagong papasok, mas mapapahalagahan mo siya. Okay? So, Queen of Cups, clarify natin. Queen of Cups being clarified by, taga saan ka Virgo? Saan ka nanonood today? What's happening to you? Comment down below. Queen of Cups, the Empress card. Yes, binalik din tayo dito. Sabi nga na yung spirit guides, kung ano daw yung pinapahalagahan mo, dapat daw isa puso, mahalin, pahalagahan, no? Wag daw i-take for granted. Yan ang narinig ko dito. Kasi maganda naman daw. Pero at some point kasi parang minsan, na-frustrate ka, no? Nawawalan ka ng gana, nawawalan ka ng amor sa isang bagay kapag ang tagal gawin, ang tagal busisiin, ang daming etche-bureche sa paligid. Pero lagi mo daw isipin kung gaano kahalaga ito mga iniingatan mo. Pamilya, kapatid, anak, future, trabaho, yung project na yan, no? Alam daw ng spirit guides mo kung gaano siya kahalaga sa iyo eh. So, wag mo daw sayangin. I-prioritize mo daw so that mabuo na matapos na. Okay? Napakaganda niyan for you. In the area of what you need, meron po kayong the Ten of Swords. What you need is bangon, no? Bumangon daw tayo sa ating mga pagkabigo. Bumangon daw tayo sa ating mga pagkasawing palad or pagkadagok, ika nga. So, kung ano man yung mga kinahinatnan in the past, Virgo, na mga maling bagay, mga rejections, o talagang masakit at parang hindi ka makapag-move on, sabi na yung spirit guides, bangon na tayo. Kasi nga may bagong darating na
doon mo ilalaan yung effort mo this week. And you will see na parang, ay okay, hindi pa pala huli ang lahat sa akin. Meron pa pala akong chance. So, I will grab this chance at hindi ko sasayangin yung pagkakataon na binigay sa akin. Kasi hindi naman lahat ng tao na nalugmok nagkakaroon ng chance to better their lives. Ika nga, di ba? And ikaw, binibigyan ka ng chance this time to do it and to have another ball, another dance on the dance floor. Ika nga. So, panahon to sa ating lahat, Virgo, na bumangon sa mga nangyari in the past. For example, medyo masama ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Ngayon, panahon na para bawiin natin yung pagkakataon. Kung natanggal ka sa trabaho, ngayon kailangan talaga nating piliting bumangon at humanap ng mga pagkakataon na magpapabawi sa atin. Parang babalik ka ulit sa linya ng Riles at aandar ka ulit. Okay? Napakaganda niyan. I-clarify natin siya. Holy Spirit, Spirit Guides. So Virgo, ano tong mga pinagkabagsakan mo? Comment mo sa baba. We'll talk. Ano yung mga prosesong ginagawa mo para makabawi ka because kayang-kaya talaga natin yan. 10 of Wands. The King of Swords. Yes, kailangan daw talaga natin, Virgo, maging matapang, matalino, palaban. Magkaroon daw tayo ng paninindigan tungkol sa mga bagay na gusto nating ibangon sa ating sarili. Sabi na yung Spirit Guides, kailangan daw malinaw sa isip natin kung ano yung mga bagay na dapat nating labanan, bawian, itayo, at ano yung future na gusto nating buuin para sa mga sarili natin. Okay? Napakaganda nito. In the area of what's affecting your current energy, you have the Magician card. Napakagandang reading nito for you. Bakit? Kasi meron kang binubuo, meron kang nililikha, pero at some point, ramdam ko yung takot mo at alinlangan na, ay baka mapumalya, ay baka maligwak, ay baka matapos, ay baka hindi maganap. Kahit na minsan kailangan mo lang talaga, gawin mo lang, relax ka lang. Don't overthink, don't overanalyze. Kailangan talaga tayo ay kalmado. Kasi, kayang-kaya natin. We have the magic in us. We have the power to create, to build, to materialize, or to manifest something na alam nating para sa atin. So, Virgo, habang nag-uusap tayo today, ano ba yung mga bagay na yan na nag-aalangan ka na parang magagawa ko ba? Aabot ba ako doon? Matatanggap ba ako? Mababago ko pa ba? So, marami kang mga questions pagdating sa ability mo. Pero heto isang malaking sign si Magician card na kaya mong i-create. Kaya mong i-manifest yung mga bagay na gusto mo. You have the enough tools. Siguro iniisip mo, ay wala kasi akong ganto. Ay wala akong ganyan. Kayang-kaya mo yan. You can use the arsenals or the things na meron ka para to pa rin yung mga bagay na gusto mo. You have the manifestation power today. And you will create this. At mapapanatag ka din. Kaya ngayon, ang bala mo, Virgo, ay pag-aralang mabuti. Para alam mo yung right step, right way, and right solutions in every hakbang mo. Kaya importante talaga inaaral. Okay? Clarify natin siya. The Magician card, pa-clarify naman po, Holy Spirit, Spirit Guides. So, i-claim mo to ha, i-claim mo tong manifestation energy na to. Kung meron kang nilalakad ngayon at pinaghihirapan ako, ang kinin mo tong manifestation energy because it will happen for you. Magician card. Oops. Yes, the 9 of Cups. Palakpakan, palakpakan. Alam mo na, Virgo, kapag lumabas si 9 of Cups, eto na yung moment mo to make a wish. So, ilapag mo na yung mga wish mo, it will come true. 9 of Cups and the Magician card, lucky time to for all of us. Lucky, lucky time. Whatever we're trying to manifest, makukuha natin. Pangarap mo to, wish mo to, fulfillment mo to. You will have whatever you want this time. Congrats, congrats, congrats po. In the area of your near future, meron po kayong the Star card. Si the Star card, sinasabi na yung spirit guides na bubuti na yung lagay ng buhay mo. You have 17 here. Number 17, 1-7. Baka birthday nyo po yan or special number. 1 and 7. Ang tabayanan nyo po after watching this video,
17 days, 17 weeks, or 17 months, unti-unti mo nang makikita yung gradual na pag-akyat ng buhay mo. Or meron kang inaasikaso, ito yon with the Page of Pentacles, na magpapaangat to sa estado na meron ka. Nakita ko, you are now really, nasusungkit mo na yung iyong dreams. Palapit ka na ng palapit do sa katumbukan ng mga bagay na hinahangad mo para sa sarili mo. Tignan mo naman yung cards mo, napakaganda. Kayang-kaya mo daw abutin. You have the magic this time with the Magician to create the Empress card and maabot with a Star card. So kung ano man yung pangarap mo, kayang-kaya siyang kunin. Kayang-kaya siyang abutin. Kaya wala kang time para magduda, para matakot, para umatras, or para maghalo-halo yung emosyon mo. Ang kailangan mo maging kalmado, gamitin ang isip, because whatever you're trying to wish will happen for you. Okay? With the Star card here, kung meron po sa inyo dumaan sa sakit, dumaan sa problema, huwag kang mag-alala, bubuti na yung lagay ng sitwasyon mo. Okay? Because Star card is really the hope, the wish, the prayer na matutupad para sa atin at gagaan ng iyong pakiramdam. Okay? I-clarify natin siya. The Star cards being clarified by the Strength card. Yes, the Strength card, ito yung mga bagay na pinagtiyagaan, pinagsumikapan, pinagpaguran, at lahat ito ginawa mo para lang marating siya. So, sabi dito, ang iyong mga pagod, kayod, at pagsumikap ay hindi mauuwi sa wala. Meron daw itong patutunguhan. Kaya ngayon pa lang, habang nag-uusap tayo, syempre, in the near future pa to, pero ngayon pa lang dapat talaga matibay na tayo. Kakapit tayo sa ating pangarap, sa ating manifestation power, na makikreate natin yung mga bagay na malapit sa puso natin at talagang hinahangad natin. You can do it, you can achieve it, don't worry. Okay? Papunta tayo dyan. Kitang-kita ko sa image ko, sa vision ko rather, yung hagdan. So, paakyat tayong lahat. So, don't worry. Okay? In your challenge, you have explore your feelings. Sabi ko nga sa inyo kanina, meron kang nararamdaman or meron kang emosyon na pilit mong iniiwasan. Kailangan daw harapin na yan para once and for all, hindi siya pabalik-balik na issue. Okay? You also have arrogance. Babaan daw ang pride, babaan daw ang ego. Pag alam mong kailangan mo ulit mag-start over, kailangan mong tanggapin kung ano yung mga bagay na dapat itama at i-admit sa sarili mo na nagkamali ka doon, na nalihis ang landas mo doon. You need to be strong enough and brave enough to panindigan kung ano yung nangyari and bumangon ulit. Okay? Tanggapin mo rin yung mga kahinaan mo at yung mga pagkakamali mo. Kapag kasi ginawa mo yun na yung straight path patungo sa tamang direksyon. Okay? So, accept the truth and that will set you free. Okay? In your challenge, meron po kayong the Four of Cups. Sabi dito na yung spirit guides, ramdam daw niya na desperado ka na or frustrated ka na sa mga nangyayari. You want something to happen. Sabi mo, ang tagal-tagal naman. Bakit hindi ko pa nakukuha? Bakit hindi ko pa nakakamit sa sarili ko? Ang tagal-tagal ko na nagkatrabaho. Ang tagal-tagal ko nang sumusubok para sa bagay na ito. Ano pa ba ang dapat kong ibigay? Marami kang ganyang hinanakit. Kaya nga may mga explore emotions or feelings. Kasi sa labas-labas mo, pinapakita mo sa kanila na okay ka, relax ka, happy ka, pero sa loob mo marami kang frustrations, marami kang galit or kung hindi man galit, pero marami kang disappointments sa life na parang bakit ba ganyan, bakit ganyan, bakit sila ginagawa nila pero ang dali-dali nilang makuha yung outcome, bakit ako ganito. Bakit kailangan ko magsipag, maghirap for something na deserve ko naman? No? So your spirit guides are actually telling you, Virgo, relax. Relax. Kapag kasi frustrated ka, lalo mong nahaharangan yung blessing. Lalo kang nagiging limitado ang iyong pananaw. So ngayon, meron daw inaabot sa iyo si God, si universe, na bagong pagkakataon, pero parang ayaw mo daw tanggapin. Maybe because yung feelings mo nandito pa sa mga nasayang, sa mga walang nangyari, sa mga walang pinatunguhan. Nandun ka pa eh. Iniisip mo pa rin eh kung
sana ganito ginawa ko, sana ganon ginawa ko, pero wala na, tapos na, di ba? So, tignan mo daw tong bagong opportunity, bagong bagay, aralin mo. Maaring ito na yung bagay na magpapanumbalik ng balanse ng buhay mo. Okay? So, clarify natin siya. The Four of Cups being clarified by the Justice card. Yes, ngayon sabi na yung Spirit Guides, alamin mo muna yung truth bago ka mag-decline or bago mo hindian isang bagong paparating na bagay sa'yo. Sabi rin dito, kailangan mo na rin talagang harapin yung katotohanan tungkol sa mga bagay na pilit mong pinapapasok sa buhay mo o pilit mo niyayakap pero talagang disappointing na yung energy. No? You need to see the value of things. May bagong dumarating, bakit natin hinihindian? Bakit natin ini-ignore? Baka ito na yung chance natin for something better. No? So ngayon, kalkalin mo yung truth sa buhay mo, harapin mo yung realidad sa buhay mo, para makita mo yung mga totoong opportunity na para sa'yo. And with the justice here, sabi dito, napaka-unbalanced na ng buhay mo eh. Maaring minsan, late ka na matulog, nakafocus ka masyado sa negativity, mga ganyan. So, bring back the balance. Both cards are telling you, balance, balance, balance is required. Okay? In your fortune, clear the past, heal the present. Talagang sinabi rin sa inyo to kanina, ilang beses na, with the Ten of Swords, with the Queen of Cups, no? And with the Four of Cups. Sabi nga dito, panahon na talaga para umalpas na tayo sa past. Makabawi na tayo, makabangon na. So make sure na handa kang isara or handa kang um, tanggapin na kung ano nangyari dati para pare-pareho tayong maka-move on. Okay? You also have infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Yes, meron ka talagang kasaganahan, prosperity coming in. So wag mo daw laging isipin na kapos ka. Wag mo daw laging isipin na kulang ka because you have everything that you can achieve and what you want. Okay? I-claim mo yan. In your fortune, eto ang maganda. Sabi na yung spirit guides, kung meron ka daw problema ngayon, masosolusyonan na yan. Makahanap ka ng right solution, right answer, right way para makaalagwa ka dito. Nakita ko wala na daw delay, wala na daw restrictions. Kung nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang meron kang mga ginagawa na parang hindi umaandar o ang daming abala, ang daming kailangang ayusin, pabalik-balik, na parang walang usad, ano? Pero wag ka mag-alala, uusad na yan. Makahanap ka na ng tamang diskarte para magdire-diretso yung inaasikaso mo. So, no stagnancy, no delay. This is really good for you. Congrats po mga kapwa ko Virgo. I-claim mo yan. The Hanged Man is being clarified by the Knight of Swords. Yes, dire-diretso talaga. Sugod, laban, bilis, habol. Because eto na yung momentum. Gumaganda na yung takbo, bumibilis na, may nangyayari na. Yan, napakaganda po. So, sabi dito, don't delay things. Kapag nandyan, sugod tayo, kunin natin. At gawin mo yung makakaya mo para tong bunga nito ay mapiga mo para sa buhay mo. At makuha mo yung mga juices na kapakipakinabang sa'yo. So, napakaganda nito. Something coming in so fast, so quick, at wala nang abala, wala nang delay. Congrats po. I-claim mo yan sa baba. Ang mga bagay na hinihintay ko'y wala nang delay. I claim it, I claim it, I claim it. In your divine messages, you have emotions are running high. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, halo-halo ang emosyon. Marami kang gustong buuin, marami kang pangarap, marami kang kailangang pag-aralan, kailangang bumangon. Halo-halo ang emosyon yan. Kaya kailangan talaga relax, hinga. Take a moment to breathe. Baka maaaring kailangan lumabas ka muna para makapag-isip ng tama, para ma-relax ang isip at puso, para pagbalik mo, ready ka na. Okay? You also have your hard work is paying off. Yes, lahat daw ng kayod, pagod mo this time, preparasyon, no? Alam ko kumikilos ka para sa ikakaganda ng buhay mo. So, kailangan idire-diretso mo yan kasi merong patutunguhan. May nangyayari na. Okay? Congrats, congrats, congrats po. In the area of your divine messages, meron po kayong the Two of Cups. Sabi na yung Spirit Guides Virgo,
I-align mo ang sarili mo sa mga bagay na gusto mong mangyari. Ano ibig sabihin yan? For example, gusto mo maging YouTuber, successful YouTuber. Sabi mo, gusto ko na maging content creator. This is my time, this is my time. Wala ka namang ina-upload. So, paano ka magiging successful YouTuber kung wala kang ina-upload na video at hindi ka seryoso sa gusto mong makuha? So, align yourself for the things that you want. Okay? Para naman po sa ibang Virgo dyan, panahon daw to para magkaroon ka na heart-to-heart talk with someone na medyo meron kayo hindi pagkakaunawaan. Okay? Kailangan mong balansehin ang mga relasyon sa buhay mo at huwag mong hayaan daw na tumagal na may issue o tumagal na may hindi magandang energy, kumbaga. So, you need to figure out ano ba yung mali, ano yung dapat kong gawin, ano yung dapat kong itama, babaan ng ego, no? Para maayos na yan. For some of you naman na meron pong kontrata, negotiation, agreement, or talagang pagbebenta o pagbili sa ibang tao, no? Mahalaga daw, Virgo, pag-aralang mabuti. Huwag bira ng bira, huwag pirma ng pirma, or oo ka lang ng oo without acknowledging the effort or without learning things first. Napakahalaga nito. Tandaan mong itong mabuti. Okay? The Two of Cups being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, work on it. Pagtrabahuhan daw, pagsumikapan daw, aralin daw mabuti. Hard work is paying off. So, ito yung pagkakataon na huwag kang hihinto. The more na mas gumaganda yung lagay ng pag-uusap, whether kontrata, negotiation, agreement, o pagbibenta o pagbili, mas lalong kailangan mo pang maglaan ng effort dyan para matapos na at makuha mo yung matamis na bunga. Okay? But for others, kung may mga issue nga sa relasyon, kailangan pag-usapan, you need to work on it and fix it. Okay? Huwag mo daw itong sukuan because kailangan talaga maplansya na yan. Okay? So Virgo, ito po ang inyong outcome. Basahin natin later. Bigyan muna kita ng fortune cards. You have wind chimes, peace and harmony. Yes, kailangan talaga ng katahimikan, maayos na aspeto, good relationships with everybody. You also have beetle, good fortune. Wow, i-claim mo to, good fortune. Kapag nakakita ka ng salagubang, ito yun para sa'yo. Congrats po. Another message, you have purse. Pay attention to your finances. Yung pera daw na ginagastos, ipon, bills, responsibilities on your finances, dapat daw tutok ka dyan. Okay? Another message, you have hills, obstacles to overcome. Yes, may mga kailangan daw tayong malagpasan ng mga problema, kaya kailangan talaga natin maging matapang at maging palaban. So good, laban, kaya natin yan. Ang outcome of Virgo for December 15 to 21, the Five of Pentacles. Sabi na yung spirit guides, you can win this, no? Nakita ko rito you're gonna achieve something better na magpapaangat sa mga struggles mo. Alam ng spirit guides mo yung mga struggles mo sa pera, sa career, sa project, sa buhay in general. And meron daw bagong darating na magpapalusaw sa lahat ng struggles na ito. Kaya tibayan pa natin. Kaya natin yan. Idiretso lang natin. Help is coming. Assistance is coming. And yung paggaan ay darating din. No, kaya wag susuko, wag bibitaw. Things will change. Okay? 5 yan. 5 is angel number of change. Magbabago din daw yung nangyayaring hirap ngayon. Okay? Aangat ka na. At ito yun, no, yung papasok na bago. Yan ang magpapaangat sa'yo. Yun, lumabas. Yes, the Three of Cups. Sabi ko nga sa inyo, may mga taong tutulong sa'yo. Nandyan sila to support you, to give you moral guidance or padaliin yung proseso para sa'yo. Kaya kung medyo nahihirapan ka, humingi ka na ng tulong. Maaring yan yung mga bagay na magpapagaan sa'yo at bigay sa'yo yan ni God to better your situation. Ika nga. And huwag kang mag-alala, kitang-kita ko po dito, celebration. You're gonna celebrate life because nakalagpas ka na dun sa bigat, dun sa hirap. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag okay ka, okay lahat. Kaya pag wala tong negativity of the bigat, of the struggle, mararamdaman mo yung ganda ng buhay at sigla ng buhay at i-celebrate mo to. So soon, watch out for the good announcement para sa'yo. Congrats po. So mga kapwa ko Virgo,
This is your message for the week for December 15 to 21. Sana po nakaresonate ka, comment down below. Thank you for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.